lang para walang alikabok. Oh. Dito tayo kay Harry Roque, mga kababayan. DOJ susubukan na harangin ang hiling ni Attorney Roque na political asylum sa Netherlands. Oh, dapat doon mo hinila 'yun, dash papunta sa pinto. Di ba? O, Pinky MA, hello po sa iyo dyan, ma'am. Ma'am Rebecca Lagmay at kay Maritel TY. May galab shout out po. So ito Harry Roque. Sa ibang balita, iginiit ng Department of Justice na may sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Attorney Harry Roque ng qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99. Nako. Dahil dito, sinabi ng DOJ na tinututukan ang plano ni Roque na kumuha ng political asylum sa the Netherlands. Narito ang sentro ng balita. Tita Nida, hello po. Susubukan ng Department of Justice na harangin ang hiling ni Attorney Harry Roque na political asylum sa Netherlands. Nako. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T, ipaparating nila mismo sa gobyerno ng naturang bansa na walang halong politika ang kinakaharap na kaso ni Roque na... Saglit lang mga kababayan, ilapit ko sa inyo itong video. Ito po ay PTV News po mga kababayan. So ito, pakinggan nyo po para marinig ninyong ayos. Qualified human trafficking sa Pilipinas. Ipapagating talaga namin sa pamahalaan ng Netherlands to, ipapakita namin sa kanila na itong kaso na to ay hindi talaga case of political persecution dahil maliwanag, human trafficking to. Hindi naman to yung mga kaso na may kadalasan may bahid ng politika. Sabi pa nga ni T, matagal na naman anya talagang paratang ni Roque na political persecution ang ginagawa sa kanya sa Pilipinas. Pero para sa DOJ, malinaw na may sapat na ebidensya para sampahan siya ng kasong human trafficking dahil lumutang talaga ang pangalan niya na Nako, nakita nyo mga kababayan, sasampahan ng human trafficking at haharangin ng Department of Justice, At pupunta nga daw at ipaparating nila sa Netherlands itong kaso ni Roque na human trafficking. Nako, Harry Roque. At take note mga kababayan, according nga sa narinig ko sa balita, na mismong si Senador Risa Hontiveros ipapa-praise ang pera ni Harry Roque. Nako, namumulubi na nga Di ba? Nanlilimos na nga kay Maharlika, ipapa-praise pa ang pera. Nako, yari. Uuwi. Sabi ko sa inyo si Harry Roque, papayato ng 5 pulgadang kapal. Ninipis ng 5 pulgada ito. Human trafficking, mahirap kang tanggapin na asylum nito sa Netherlands. Kahit sinong bansa naman. Pag ito ang ikaso kay Roque at ireklamo ng Department of Justice sa Netherlands na may kasong human trafficking si Harry Roque, hindi to aaprubahan ng Netherlands. Kasi human trafficking, paano kung magdalayan siya ngayon doon sa Netherlands ng grupo niyang mga rebelde? Paano kung magdalayan siya doon sa Netherlands ng Pogo? Ay, nako. Delikado yan. Kaya eto na mga kababayan, goodbye asylum. Haharangin ng DOJ ang asylum na pag-apply ni Roque. Iginiit ng DOJ na may matibay na ebidensya para sampahan ng kaso si Roque. Eto na, patuloy natin. Sangkot umano sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Maliwanag, Kasi yun tinira ng PAOK at ng CIDG itong Porac sa Pogo, wala naman silang intensyon na idamay si Attorney Harry Roque. Wala tayong magagawa. Lumutong yung pangalan niya. Pagtapos lumutong yung pangalan niya, ang dami niya mga sinabi na nakasama pa lalo para sa kanya. Kaya wala din magagawa yung pamahalaan. At alam naman natin, seryoso tayo dito sa laban natin kontra illegal Pogo. Matatandaan na sinampa ng DOJ ang kaso sa korte sa Angeles, Pampanga. Dahil lumabas umano sa investigasyon na bukod sa pagiging abogado, siya rin ay lumapit sa PAGCOR para magkaroon ng lisensya ang naturang Pogo. Bagamat depensa ni Roque, siya ay abogado ng Whirlwind Corporation at hindi ng Lucky South 99, tinuring ng mga piskal na iisa ang dalawang kumpanya. Sa oras naman na ilipat na ang kaso ni Roque sa Pasig City Court, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, hihintayin ng DOJ ang arrest warrant. Nako, Harry Roque. Na welcome home, Harry Roque. Nako. Ayan na. Inaantay na lang ng DOJ ang arrest warrant mo at mailipat na sa Pasig, na court. Kapag meron ka ng arrest warrant sa kasong human trafficking,
Sabi ko sa'yo, Harry Roque, Interpol na ang huhuli sa'yo. At eto pa nga, bali-balita ko nga at narinig ko mismo kay Senador Risa Hontiveros, ipapapraise nga daw ang account. Ngayon, syempre, ang pera ni Roque, hindi tayo naniniwala na si Roque nagdadala ito ng pera na cash. Kasi unat sa poll, unat sa poll mga kababayan, alam nating mga Pilipino na kapag tayo'y nagbitbit ng more than 1 million pesos palabas ng bansa, ay mahuhuli po tayo kasi money laundering po ang kaso natin. Sa madaling salita, ang pera ni Roque ay nasa bangko pa rin ng Pilipinas. So, ang gagawin niya doon, swipe, withdraw, swipe. Ngayon, kapag ito'y ipapapraise ng Senado, automatically, sara ang account niya. Hindi man siya pwedeng maliban na lang kung i-withdraw ni Roque doon lahat ang pera niya. O, sabihin natin, meron siyang 100 million pesos. Hindi niya ma-withdraw doon. May limit ang withdraw. Maliban na lang kung ilang araw na siya doon, araw-araw siya. O, katulad sa akin, pwede naman akong mag-withdraw pero i-a-adjust ko yon. Merong adjustment sa withdrawal ha. Pwede kang maglagay doon 250,000. Yan ang pinakamataas na withdrawal sa bangko. 250,000. Di ba dati ang bangko mo is 3 times ka lang mag-withdraw sa isang araw. 3 beses lang, 10,000, 30,000 lang. Pang-apat, hindi na pwede. Pagkabukas na ulit yung another 3 withdraw. Ngayon, pwede kang mag-withdraw kahit 10 according sa limit na adjustment. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-withdraw ng 1 million sa isang araw lang. Ngayon, pag ipapraise ng bangko ang pera ni Roque sa pamamagitan ng Senate, sabi nga ni Risa Hontiveros, walang pera si Roque. Anong gagawin niya doon? Anong apply niyang trabaho doon? Hindi naman siya tatanggaping dancer doon. Sa taba ba naman niya? Sinong tatanggap? Hindi rin siya pwedeng tanggaping singer doon kaya hindi naman siya singer. Hindi rin siya pwedeng tanggapin na doon, waitress. Baka hindi pa narating sa nag-order yung pagkain, kinainan niya. Di ba? Comment kayo dyan, mga kababayan. Ma'am Miriam De Los Santos, Miguel Absharot, $10. Thank you so much po. $10 super sticker. Comment kayo kung mali ba ang akin. Ang pagkakaalam ko kasi, kapag nasa ibang bansa, kalimitado ang pag-withdraw mo. At higit sa lahat, mga kababayan, hindi ma-withdraw lahat ni Harry Roque ang pera niya maliban kung. Kasi alam ko, pag lumipad ka kasi sa ibang bansa, kahit hand carry mo yung maleta mo, makikita pa rin doon sa immigration at sa customs kung gaano kadaming pera na bundle-bundle ilagay mo sa maleta mo. Ipa-check-in mo yan, nakikita pa rin sa scanner. I-hand carry mo yan, nakikita pa rin sa scanner. So, hindi ako naniniwala na si Harry Roque nag-withdraw ng milyon-milyong pera at tinakbo niya doon sa Netherlands. Maliban na lang kung araw-araw siyang nag-withdraw doon, paano kung pinapraise na yan? Nako, Harry Roque, kawawa kang nilalang ka. Diba? Mahihirapan si Roque, mga kababayan. May kaso na, ipapraise pa ang pera. Kahit wala siya sa Pilipinas, maaari pa rin siyang ipahabol sa International Police Crime Organization o Interpol. Maaari natin ipawalang visa yung kanyang passport. At pangalawa, maaari tayong humiling ng tulong sa Interpol at ilagay sa red notice ang mga akusado na ito. Bukod kay Roque, kasama din sinampahan ng human trafficking case sina Cassandra Leong at Dennis Cunanan. 48 ang lahat ng akusado sa kaso. Sakali naman anyang mapatunayan na may sala, maaari silang maparusahan ng 20 hanggang habang buhay na pagkakakulong. Nako, 20 years at life sentence na pagkakulong. Naku, si Roque doon na pala to hindi mo na kailangan mag-asylum, Roque, sa kulungan ka na lang pala. Maraming mga taga-Europe dyan na nagsabi na limitado ang pag-withdraw mo. Kahit sabihin mong ako nga, I was there in Hong Kong last day or yesterday, di ba? Last kahapon pa lang, kakauwi lang namin. Alam nyo ba sa Hong Kong, kapag meron kang pera sa Pilipinas, katulad sa akin, ang gamit ko, bank. Ngayon, kung gusto mong bibilhin doon na bag, hindi ka maka-withdraw doon ng 100,000. Limitado. Pwede kang mag-swipe, pero may limit. So si Harry Roque pa kaya makakapag-withdraw ng malaki? Hindi ako naniniwala. Umaasa lang si Harry Roque sa kanyang bank account or ATM or credit card. Ngayon, pag naubos, ang kanyang pera, ibig sabihin na praise na ito ng Senate. Luisa Erispe. Kaya mga kababayan, nako, tama po Kent, may limit po dito ang bank. Kapag kukuha ka ng pera dito sa bank, sabi ni Ma'am Rosie Menorca, yeah?
Kaya ako, sa totoo lang mga kababayan, kawawang Harry Roque. Oy, Ma'am Cynthia, Cynthia Pulon, maraming salamat sa iyong $4 super sticker Hong Kong. Maraming salamat po. Dapat kasuhan yan si Pulong Mayabang. Tama, limitado ang paglabas kanang bansa, hanggang 10k euro ang pwedeng pera mo. Sabi ni Jerit. Ken, sama ako sa pagbisita mo kay Roque sa kulungan. Lagyan ko ng tattoo. Bunbunan. Sabi ni Luis Samburo. Hindi, pag binisita ko si Roque sa kulungan, magluto talaga ko adobong manok at baboy pero isang sakong magic sarap. Oo, ang i-mix ko. Para isang kain lang tulog na. Kaya, nako mga kababayan, ito kita nyo naman. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kita nyo naman, DOJ subukan na harangin ang hiling ni Attorney Roque na political asylum sa Dahig. Nako mga kababayan. Karma is real talaga. Ma'am Fatima Tumix Vlog and kay Sofia Abdullah, may galab shout out po. So ito naman, mga kababayan. Ito naman yung ating sunod na topic ay kung saan tapos na tayo dito kay Pulong, kay Kitty, kay Harry Roque. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, idikit